Yung anak ninyo, ma'am, si Ed Barrigo, 27 na, pero doon pa rin sa inyo natitira, pamamahay ninyo. Ilan po ba sila nga magkapatid, ma'am? 5 po. 5. Siya po ay Panganay po. nagbabarkada or something? Kasi po nasa Manila po siya dati sa tatay niya. Okay. Tapos umuwi po siya ng November 26 sa amin. Tapos hindi pa po niya kasama yung asawa niya. May asawa na to si Ed Yung Barriga? kalibin po niya. Kalibin niya. May anak po ba sila? Opo, kapapanganak lang po, 2 months pa lang. Kanuano ya po ito si Jimboy Umali? Bali, narinig ko lang po, tropa lang po niya. Tropa niya. Po. May mga na-blatter report po ba or may mga nagawang kasalanan? Po kami sa San Juan, yung nasama po siya sa mga batang minor. Mhm. So, ibig sabihin, kahit po yung mga minor na yun ay niyaya siya, siyempre, siya po yung mananagot kasi siya yung hindi na minor. Ano po yung kasalanan niya that time? Yung nanguha po sila ng mga sa To water theft? po. Hindi naman po, wala pong kaso kasi nabalik po lahat. Hindi naman po yung manager ng water district. Doon Police lang. blatter lang. O parang ganun po. May mga gang war po ba siya to? Membro po ba siya ng gang? Wala po. Hindi Wala naman. Po, wala po. Feb 19 po siya nga umalis sa bahay niyo. Kung Feb 19 mo lang nalaman na nawala na siya. Hindi po. Feb 19 po kasi nagtatrabaho po siya dun sa may dating inalisan namin kasi ginawa pong computeran. Okay. Nagli-labor ho siya doon. Nung mga 8:30 galing po ako ng trabaho, nandoon pa siya kumakain. 8:30 to 9 o'clock po is lumabas po siya ng bahay. Ang sabi, mahal, diyan ka lang muna. Bibilihan ako ng sigarilyo, babalik ako. Bakit po ma'am may nagsabi dito daw na pupunta po siya ng bilyaran? Nakita niya yata yung tropa niya na yon. Ito yung Jimboy? Opo, sumama siya doon. Ang naglaro po ay yung paring tisoy niya at saka yung Jimboy. Tapos siya nanood lang, ganun po. And after that, simula February 19, di na po siya umuwi sa inyo? Sinabi po nila na nagpaalam daw po kay Tisoy silang dalawa ni Jimboy na sila ay may pupuntahan lang. So nung sandali. nawala po ba siya ma'am, nakapagpa-blatter na po kayo sa police or Opo. Pangalawang gabi na po, kinaumagahan po ako nagpa-blatter kasi nagtatrabaho po ako. Ang in-expect ko po baka uuwi naman siya kasi baka may pinuntahan May cellphone lang. po ba siya ma'am dala? Wala po. Sir Jimboy, ang huli niyo pong nakasama po ito si Sir Ed Kenneth Barayuga doon sa bilyaran? Hindi po, ito kasi naglalaro po kami yon. Basta po, sumulpot po siya doon sa may bilyaran. Patapos namin maglaro ng aking tropa, sabi ko sa kanya, magkukuha po ako ng pera na pambayad sa kanya. Tinanong po siya ng mayari ng bilyaran na sino daw po yun. Biglang umalis po. Tapos nung ako kukuha ng pera, nakabuntot po sa akin. Na yun nga, kailangan daw po niya ng pera. Binibenta niya po yung samurai. Panam 1.5 po binibenta niya, 100 lang po yung pera ko. Sabi niya, sige, sa iba ko na lang iaalok. Yung time na yun po, wala na po nangyari. Umuwi na po siya. Before kayo sir nag-part ways, no? Malapit po ba yun sir bahay nyo? Opo. Yung bahay nyo po, malapit din sa bahay ni na Ma'am Daisy Barayuga? Medyo magkalapit lang ba kayo? Hindi ko lang po alam kung saan bahay ng mga yan po eh. So hindi mo alam sir yung bahay sir ni Ed Barayuga? Hindi ko po alam. May idea ka po ba sir, di ba naging kabarkada nito si Ed? Kung may mga krimen po ba siyang ginawa, napablatter sa pulis, sa barangay, naireklamo po ba siya? May mga idea ka po ba? Wala po eh. Sige po. So, thank you for that, Sir Jimboy, no, sa nabigay niyo po impormasyon. Magandang hapon po sa inyo, Sir Henrico Gaspar. Sir Henrico, may update ka na po ba, sir, regarding po, sir, sa whereabouts ni Ed Kenneth Barayuga? Meron na po mga testigo kung na-locate dyan sa pagkawala ni Sir Ed. Kaya lang po yung pinaka-main witness po namin, napuntahan po namin siya sa Batangas, kasama ko po si Ma'am Daisy, ay humihingi po siya, sir, ng oras para makapag-isip bago siya tumistigo dito sa incidenteng ito, sir. Bakit pa daw, sir, kailangan ni sir ng oras? Sir, may involvement po ba, sir, ng crime or something? Bakit, sir, hindi siya makapagbigay agad? Natatakot daw po siya, sir, dahil dati daw po, naging na rin siyang witness sa isang kaso. Kaya siya ay natatakot po. Pero mukhang medyo malayo po ba, sir? Kasi Batangas, tapos Laguna, no? Medyo malayo-layo, sir, yung kung sino man yung witness na yan. Taga rito po sa Alaminos, pero nagtatrabaho po siya sa Santo Tomas, Batangas po. Pero sir, may idea na po ba kayo, sir, kung buhay pa ba to si Sir Kenneth Barayuga? Hindi pa po namin ma-ascertain po kung ang kanyang status po. Pero ang plano po sana namin ay mag-file ng petition for habeas corpus dyan sa tao. Ang nano namin, sir, yung decision lang po ng testigo namin. Gusto niya pong humihingi po siya ng konting panahon. Pero sir, may nabanggit po ba siya sa'yo, sir, na during your informal interview or nang investigate kung saan papunta ito si Sir Ed Barayuga? Nakita niya pong tong tao, si Sir Ed at saka to si Sir Jimboy, umalis. Silang dalawa lang. Ang paalam sa kanya, papuntang San Andres po.
Yeah, more or less, as 9 ng gabi po. Okay. Nakausap niyo na po ba, sir, si Jimboy, sir? Naimbestigahan ko na po si Sir Jimboy at nakakita nga po ako ng mga discrepancy sa kanyang sinasabi, doon sa sinasabi ng mga witnesses. Sergeant Gaspar, nasa watchlist po ba natin, drug watchlist po ba natin or na-investigate po ba natin si Kenneth Barayuga? Para marinig na din po ni Ma'am Daisy, kung okay lang sa inyo, Ma'am Daisy. Okay po. Sige po, sir. Ayon po sa barangay, ay meron nga po silang mga involvement sa series ng mga nakawan ng wire tsaka manok. Okay. Manok na sa buong tsaka wire. Bali, 4 po yung binigay. Opo. Sabi po ng barangay na pinanggalingan nilang tirahan at yung pinaglipatan. Ayon po sa barangay po. Base din po sa aming researcher, natawagan din po namin yung barangay, ay may mga record po talaga ng pagnanakaw. Opo. Ma'am. Okay. Tungkol po sa drugs ay makipag-coordinate po ako dun sa aming intelligence kasi po sila po yung nakakaalam ng mga taong involved sa drugs. Dito po kasi ako sa investigation po eh. Yung pong sinasabi nilang nawawalang manok, ibinibintang po nila yon. Pero kasi nga po, di po ba na-involve siya dun sa mga, yung metro po ng nakuha naman po lahat, yung kasama niya yung mga bata. Yun pong cable wire na yon, ala naman po siyang kinalaman doon kasi yun po ay nabalita na madaling araw siya po nandun lang sa bahay namin nung mga panahon na yon. Nabalita lang yun nung umaga na madaling araw daw pinaghihila daw po yung mga wire doon sa may San Juan. Pero hindi po siya yun. Magpapatunay. Wala po siyang alam doon. So ayan po, Police Chief Master Sergeant Henrico Gaspar. Sir, thank you po, sir, no, sa binigay niyo mga detalye at saka informasyon. Opo sir, salamat din po Sige sa po. inyo. Maraming salamat po. Po'y nananawagan ang nanay ni Ed Barayuga alias Kenneth na sa aking mga kakilala, kaibigan at mga kamag-anak na baka napansin nyo or nakita nyo kung saang lugar, pwede pong ipaalam nyo lang, itawag nyo na lang po sa akin or dito po sa Wanted sa radyo ni Idol Rafi. Sa iyo anak, baka nanonood ka, magsabi ka naman kung nasaan ka dahil nag-aalala na kami, pati yung asawa at anak mo. Ilan po ang anak niya, ma'am? Bali, 2 po. Ilang taon na po yung bunso, ma'am? Ang baby ko na dala-dala namin dito na Ayan po si Ed Barayuga, 27 years old. Huli po siyang nakita February 19, 35 ng hapon sa San Juan, Alaminos, Laguna. Suot po ni Ed o Kenneth ang black Boracay t-shirt and black shorts. So sa nakakakita or may impormasyon sa kinaroroonan po ni Ed Barayuga, ipagbigay alam niyo po sa pinakamalapit na police station or barangay or dito po mismo sa TV5 Media Center Alliance, Corner Sheridan Street, Mandaluyong City. Ma'am DC, pag meron po kaming impormasyon or update sa kinaroroonan po ni Ed, from time to time kami po ay magbibigay ng update to sa inyo.